Magandang araw! Kami ang ikalawang pangkat na magtatalakay sa inyo ng kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Noong 1565, dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas at nagsimula ang kanilang pananakop. Kasama sa kanilang dala ang wikang Kastila. Sa loob ng mahigit 3 siglo, naging opisyal na wika ito ng Pilipinas, ginagamit sa pamahalaan, edukasyon at kalakalan. Dahil ang wikang Kastila ay naging opisyal na wika ng Pilipinas noong nagsimula ang pamumuno ng mga Kastila noong mga huling bahagi ng ika-16 na siglo hanggang sa pagtatapos ng digmaang Kastila-Amerikano noong 1898. Noong panahon ng pre-colonial, may 17 letra ang ating baybayin, 3 patinig at 14 na katinig. Makikita rito ang 17 letra ng baybayin. Ipinag-utos ng ikalawang Haring Felipe ng Espanya noong 1574 para sa ikakadali ng pag-aaral at pagkaunawa sa wikang Pilipino na hatiin ang kapuluan sa 4 ayon sa mga orden na naririto sa Pilipinas. Ang 4 na kapuluan na ito ay Agustinian, Jesuita, Dominicano at Franciscano. Ang mga misyonaryong ito ang lubusang nag-aaral ng wika sa kanilang nasasakupan. Ang wikang Kastila ay naging wika ng pamahalaan, edukasyon at kalakalan noong buong panahon ng pananakop ng mga Kastila at nagsilbi pa bilang lingua franca hanggang sa unang gitnang bahagi ng ika-20 siglo. Ang lingua franca ay wika na ginagamit ng 2 o higit pang mga tao na nagmula sa iba-ibang pamayanan o multilingual na komunidad. Wikang Kastila ang opisyal na wika ng Republikang Malolos, Republikang Kantonal ng Negros ng taong 1878 at pati na rin ang Republika ng Zamboanga ng taong 1879. Noong unang bahagi ng pangangasiwa ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang wikang Kastila ay malawak na sinasalita at napanatili sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Makikita sa larawan ang mga kilalang tao sa Pilipinas na gumagamit ng wikang Kastila mula kina Trinidad Hermenegildo, Sergio Osmeña at Manuel Rojas. Si Manuel Quezon ay nagbigay ng kanyang talumpati noong dekada ng 1920 na pinamagatang Minsay sa aking mga mamamayan. Nanatiling opisyal na wika ang Kastila hanggang sa ipinatupad ang bagong saligang batas noong ika-17 ng Enero taong 1973. Ang saligang batas na ito ay nagtatakda sa Ingles at Pilipino na binaybay sa kopya ng konstitusyon sa letrang P sa halip na ang mas modernong F bilang mga opisyal na wika. Nabisa ng proklamasyon ng Pangulo bilang 155 noong ika-15 ng Marso taong 1973. Iniutos niya na ipagpatuloy na kilalanin ang wikang Kastila bilang opisyal na wika hanggat ang mga kasulatan ng pamahalaan ay wikang iyon ay nanatiling hindi na isasalin. Sa ilalim ng saligang batas na ito, itinatalaga ang wikang Kastila kasama ang wikang Arabi bilang kusa at opisyal na wika. Ang Arabi ay isang pangkat etniko na kalat sa gitnang silangan at hilagang Aprika. Ang Arabi ay isa sa mga Semitikong wika. May ilang libong hiram na salita mula sa Kastila ang nasa 170 mga katutubong wika sa Pilipinas. At naimpluwensyahan ng alpabetong Kastila ang paraan ng pagbaybay na ginagamit sa pagsusulat ng karamihan sa mga wikang ito. Ayon sa sensus ng Pilipinas noong 1970, may 2,660 katutubong mananatili ng wikang Kastila sa Pilipinas. Noong 2013, mayroon ding 3,325 naninirahang Kastila.
Gayunpaman, may 439,000 na tagapagsalita ng wikang Kastila na may katutubong kaalaman na 0.5% lamang na kabuuang populasyon. 92,337,852 noong census ng 2010. Noong 1998, may 1.8 milyong nagsasalita ng wikang Kastila, kasama ang mga nagsasalita nito bilang kanilang pangalawang wika. Si Miguel Lopez de Legazpi, isang kilalang Espanyol na mandaragat at administrador, ay ipinanganak noong 1502 sa Zumárraga, Guipúzcoa, Espanya. Kilala rin siya bilang si El Adelantado, o ang ibig sabihin ay ang gobernador, at El Viejo na ang ibig sabihin naman ay ang nakakatanda. Si Miguel ay isang Baskong Espanyol konkistador. Siya rin ang nagtatag ng unang kolonyal sa Pilipinas noong 1565. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1565 ay nagmarka ng simula ng kolonisasyon ng Kapuluan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga katutubong Cebuano. Nagtagumpay ang Espanyol dahil sa kanilang mga armas. Ang pananakop na ito ay nagtagal ng halos 300 taon. Ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Ang manlalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi ang nagtatag ng unang paninirahan sa Cebu. Mula noong itinatag ni Miguel ang unang paninirahan sa Cebu, nagsimula ang kanilang pagpapalawak sa iba pang bahagi ng Kapuluan. Noong una, opisyal at hindi sa pilitan ang pagtuturo ng Kastila. Sa simula ng pananakop ng mga Espanyol, hindi agad nila ipinilit ang paggamit ng wikang Kastila. Nais nila na maunawaan muna ang mga katutubong kultura at wika para mas madaling maipaliwanag ang Kristyanismo. Ang mga pari ay nagsermon sa mga katutubo sa kanilang mga wikang lokal. Sa kontinente ng Amerika, ang mga pari ay nag-aral ng mga lokal na wika at nagsermon gamit ang mga ito. Noong 1573, itinatag ang kauna-unahang palimbagan sa Pilipinas. Ang palimbagan ay nagbigay daan sa pagkalat ng kaalaman at kultura sa pamamagitan ng mga nakalimbag na materyales. Ang palimbagan, kilala rin bilang imprinta o printing sa Ingles. Ang palimbagan ay isang makina na ginagamit sa paglilimbag ng mga teksto sa papel. Ito ay mahalagang pangyayari dahil ito ang nagbigay daan sa pagpapalaganap ng mga kaalaman at impormasyon, tulad ng aklat, dokumento at iba pa. Maraming aspeto ng kulturang Pilipino ang naiimpluwensyahan ng kolonisasyong Kastila, kabilang ang wika, relihiyon at arkitektura. Marami pa ring mga titulo ng lupa, kontrata, dyaryo at panitikan ang nakasulat sa wikang Kastila. Ito ang mga patunay ng malaking impluwensya ng Kastila sa sistema ng edukasyon at pagsulat sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ating talakayan, natutunan natin kung paanong ang wika ay naging isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, lalo na sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Bagamat ang Kastila ang naging wika ng mga mananakop, ang ating mga ninuno ay nagpatuloy sa paggamit at pagpapalaganap ng mga katutubong wika na naging salamin ng ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Sa ngayon, ang ating pambansang wika ay patuloy na nagsisilbing tulay sa ating pagkakaunawaan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Naway magsilbing gabay ang ating kaalaman sa kasaysayan ng wika upang mapanatili at mapalaganap ang ating kultura at identidad. Maraming salamat sa inyong panonood.